Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Matthew chapter 20 verses 25 hanggang 28. Dahil dito, pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hintil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Kung nais ninyong maging dakila, dapat kayong maging lingkod sa iba. At kung sino man sa inyo ang nagnanais maging una, siya ay dapat maging alipin ninyo, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami." Becoming a servant, ako po'y naniniwala na tayo pong mga believers, ang goal po dapat natin sa buhay na ito ay maging lingkod o servant. At ang Holy Spirit po kumikilos upang tayo ay baguhin. Sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, whether we like it or not, tayo po'y matatransform from glory to glory. Ngayon, mahirap po maging servant sa panahon natin ngayon. Kasi iba po yung kultura ng ating lipunan. Punong-puno po tayo ng selfishness and pride. At yung pong sinasabi ng Panginoon dito, yung mga pinuno ng mga hentil ang naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Sa panahon natin ngayon, ay iba po yung umiiral na pag-uugali. Maraming tao na mas gusto nilang magmataas, maging makasarili. At yung buhay nila, ay ine-exercise nila yung authority nila sa ibang tao. Pero iba pala sa paghahari ng Diyos. Sabi ng Panginoon, kung nais nating maging dakila, dapat tayo po'y maging lingkod sa iba. Ibig sabihin dapat maging servant po tayo ng ibang tao. Ngayon sasabihin ng iba, mahirap yan kasi marami tayong isasakripisyo para gawin natin yan. Totoo po yun. Pero dapat po yan ang maging goal natin this year. At isa po yan sa aking New Year's resolution. So, paano natin gagawin yan? Unang-muna po, we must learn to make other people happy. Kasi alam niyo po, ang selfishness, poison po yan. Sabi sa James chapter 3, verse 16. Kung nasaan naroon yung selfishness, nandoon din yung disorder and every evil practice. So, pag ang isang tao po ay selfish, napupuno siya ng kaguluhan sa kanyang buhay. Marami siyang na-offend na tao. At umiiral yung mga evil practices. Kaya ang selfishness po yan ay poison sa buhay natin. At maging sa ibang tao. Pero pansinin niyo po ang pag-ibig, nagpapagaling. Love cures, it heals. Yan ang sikreto ng ministry ng ating Panginoong Hesus. Mapagmahal po siya, kaya siya nakakapagpagaling ng buhay ng ibang tao. Sabi sa Matthew chapter 9 verse 36. At tayo pwede rin maging ganon. Dapat maging healer po tayo, maging giver tayo, maging servant po tayo sa ibang tao. Lagi nating iisipin yung kasiyahan ng ibang tao. Sabi sa Philippians chapter 2 verse 4, each of you should look not only to your own interests but also to the interests of others. Kaya dapat po matuto tayo na mag-pray para sa ibang tao. Matuto tayo na umalis sa ating comfort zone at abutin yung kapakanan ng ibang tao. Kung hindi natin i-develop yon, kakainin tayo nitong kultura na napaka-selfish ng mundo. Laging uunahin yung sariling kapakanan. Kailangan ang goal natin this year, magpasaya ng buhay ng ibang tao. Okay, pangalawa po, hindi lamang natin dapat pasayahin yung ibang tao, dapat po maging humble tayo. Be humble or stay humble. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 5, clothe yourself with humility because God opposes the proud but gives grace to the humble. Sabi sa Romans chapter 12 verse 16, live in harmony with one another. Do not be proud but be willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Sabi sa Luke chapter 14 verse 11, for everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be
exalted. Napakahalaga po nung maging mapagpakumbaba po tayo. Kasi kung tayo po'y mapagpakumbaba, ay hindi tayo makaka-offend ng tao. Ano po? Pangalawa, makukuha natin yung respeto po ng ibang tao. At yung pinakamaganda dyan, tayo po ay favored ng Lord kung tayo po ay mapagpakumbaba. Kasi sabi dyan, God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya pilitin po natin this year na maging mapagpakumbaba. So paano natin gagawin yon? So treat people kindly. Kailangan maging mabait tayo lagi sa ating kapwa. Sa pananalita, at sa ating mga kinikilos. Igalang po natin ang tao regardless of their race, religion, or status. I-develop natin yung respeto sa lahat ng tao. Kilalanin natin sila, unawain natin sila, at higit sa lahat, mahalin natin sila. Kahit ano pa yung kanilang lahi, maging yung relihiyon, hindi dapat balakid yan upang mahalin natin ang isang tao, maging yung kanilang status sa buhay. Dapat walang mayaman, walang mahirap, pantay-pantay po ang pagtingin natin sa ibang tao. Kaya alam niyo po, pag ginagawa natin yung mga bagay na mapapansin niyo po, we are walking in humility at yung favor ng Lord nasa ating buhay. Kaya sa 2024, i-goal natin na dapat po tayo ay laging maging mapagpakumbaba. Kaya babalik sa atin palaging paalala ng Panginoon na siya mismo, Sabi rito, sapagkat maging ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ako'y naniniwala po na kapag tayo po ay tunay na naging lingkod sa ibang tao, magiging effective tayo sa ating pamilya, sa ating ministry, sa society ating ginagalawan. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.